Mahal na mga manonood, maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Mula nang ilunsad ng channel na Ang Bagong Kapanahunan, ang mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia noong 2025, naghatid kami sa inyo ng mga ulat mula sa Italy, Brazil, Estados Unidos, Espanya, Timog Korea, Pransya, Pilipinas, Canada, Kenya, at Mexico. Nagpapakita ng realidad ng buhay iglesia ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa 10 bansang ito. Tunay na ipinapakita ng mga ulat na ito ang masagana at masiglang buhay iglesia ng mga Kristiyano mula sa buong mundo. Sa pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, naunawaan nila ang katotohanan at ang paglalantad at paghatol ng mga salita ng Diyos ay nakatulong sa kanila na makilala ang sarili nilang mga tiwaling disposisyon. Malinaw nilang nakikita ang ugat kung bakit, kahit napatawad na ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon, nananatili pa rin silang nakagapo sa kanilang makasalanang kalikasan. Nakikita nila na sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kailangan nilang danasin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw, dahil ito ang huling yugto ng gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan at ang gawaing nagpapasya sa kalalabasan at hantungan ng mga mananampalataya. Kaya naman, ang pagtanggap sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw at ang madalisay ay may malalim na kahulugan. Sa kanilang mga pagtitipon, buong puso silang umaawit at sumasayaw para purihin ang makapangyarihang Diyos. Malaya silang nagsasalita, ibinabahagi ang kanilang mga pagkaunawa mula sa pagdanas ng mga salita ng Diyos, at ang ilan ay nagbabahagi rin ng mga patotoong batay sa karanasan sa buhay na labis na nakapagpapatibay. Tunay nga silang dumadalo sa piging ng kaharian ng langit. Sa unang 10 episode ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia, nagpresenta kami ng kabuuang 20 patotoong batay sa karanasan. Sinusundan ng mga patotoong ito ang mga espiritual na paglalakbay ng hinirang na mga tao ng Diyos mula sa buong mundo habang dinaranas nila ang paghatol sa harap ng luklukan ni Kristo. Dati, nakagapos sila sa kasalanan at natangay ng masasamang kalakaran ng mundo. Nagpupumiglas sila sa ipo-ipo ng kasikatan at pakinabang. Walang landas para matakasan ang kasalanan at makalaya mula sa pagpapahirap ni Satanas. Ngayon, matapos danasin ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto nila sa wakas na ang mga tiwaling disposisyon ng tao ang ugat ng pagkakasala at paglaban sa Diyos. Malinaw nilang nakikita ang katotohanan kung gaano sila katinding nagawang tiwali ni Satanas at kinamuhian na nila si Satanas at ang kanilang mga tiwaling disposisyon mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Puno ng matinding pagsisisi, sinimulan nilang hangaring maging matapat, magpasakop sa Diyos, matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Bilang resulta, nakamit nila ang ilang pagbabago sa kanilang mga buhay disposisyon. Sinimulan na nilang tumuon sa paghahangad sa katotohanan at pagdanas sa paghatol ng mga salita ng Diyos. Tinatahak ang landas para maligtas at magawang perpekto. Mula nang unang ipalabas ang Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia, mainit itong tinanggap ng mga Kristiyano sa buong mundo. Marami ang nag-iwan ng mga like at komento, ibinabahagi ang kanilang mga pagkaunawa at nakamit mula sa panonood ng mga patotoong batay sa karanasan. Kamakailan, inanyayahan ng aming programa ang hinirang na mga tao ng Diyos sa buong mundo na bumoto para hanapin ang pinakasikat na mga patotoong batay sa karanasan. Hanggang noong Pebrero 25, halos 50,000 tao ang bumoto sa mga patotoong batay sa karanasan mula sa unang 10 episode ng Mga Ulat Kuha sa Aktwal na Lugar tungkol sa buhay iglesia sa loob lang ng 1 linggo. Matapos maingat na bilangin ang mga resulta, iniranggo namin ang bawat patotoong batay sa karanasan
base sa dami ng botong nakuha nito para tukuyin ang top 10. Isa-isa naming ibubunyag sa iyo ang mga resulta sa dalawang espesyal na ulat. Bago namin opisyal na ibunyag ang pinakasikat na mga patotoong batay sa karanasan, dadalhin ka muna ng episode na ito sa Europe, Oceania at Africa para samahan ang mga Kristiyano roon habang nanonood sila ng mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia at pakinggan kung ano talaga ang naisip at nakamit nila mula sa panonood nito. Sa Europa, ang mga Kristiyano mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa UK, Eson, Pransya, Netherlands, Leiria, Portugal, Madrid, Espanya, Roma, Italia, Milan, Italia, Athens, Gresya, Zagreb, Croatia, Bucharest, Romania, Budapest, Hungary, Greater Poland, Poland, Kiev, Ukraine, at Lviv, Ukraine ay nanood ng mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia sa magkakaibang oras sa kani-kanilang mga rehiyon. Lahat sila ay nantig sa mga patotoong batay sa karanasang ito at naramdaman nilang lubos silang nakinabang. Talagang naantig ako at punong-puno ng kagalakan at pasasalamat ang puso ko. Nakikita kong lumalaganap na sa buong mundo ang gawain ng Diyos. Napakaraming kapatid ang nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Talagang nakaaantig ito sa puso ko. Talagang naramdaman ko ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Totoo nga, lilipas ang langit at lupa, pero hindi lilipas ang mga salita ng Diyos. At magpapasailalim ang lahat ng tao sa mga salita ng Diyos. Tinipo ng Diyos ang hinirang ng mga tao niya mula sa lahat ng bansa at grupong etniko para maging isa. At sa ganitong paraan, unti-unti nang naitatag sa lupa ang kaharian ng Diyos. Sobrang saya kong makita ang mga patutuong ito mula sa buong mundo. Dahil dito, napagtanto ko kung gaano kamaharlika ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Tanging ang Diyos ang makagagawa ng ganitong gawain. Walang sino mang tao ang makakagawa nito. Mabilis na lumalaganap sa mismong harapan natin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. At lumalaganap sa buong mundo ang ebanghelyo ng kaharian, gaya mismo ng ipinropesiya sa pahayag. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, at angkan, at wika, at bayan. Sinasabi niya ng may malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumarating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig." Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos, dahil niloob niyang ipanganak ako sa mga huling araw. Ibig sabihin, ay masasaksihan ng sarili kong mga mata ang kanyang kamanghamanghang gawain. Talagang napakahalaga ng mga patutuong batay sa karanasang ito. Tayong lahat ay matinding nagawang tiwali ni Satanas, pero ginagabayan tayo ng mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos tungo sa tamang landas sa buhay. Guarda, sorella. Nang mapanood ko ang mga video na ito, nagulat ako at natuwa. Nakita kong nakapagdudulot ng napakalaking pakinabang ang mga salita ng Diyos sa mga tao mula sa iba't ibang kultura, bansa at grupong etniko. Nakita ko ang malaking bahagi ng sarili ko sa mga karanasang ito. Nagkaroon ako ng parehong mga pagninilay na ibinahagi ng mga kapatid, kaya talagang nakaka-relate ako. Kahit na magkakaiba ang mga salita ng Diyos na dinaranas natin, parehong-pareho pa rin ang epektong nakakamit ng mga ito. Dahil dito, pakiramdam ko ay nakikita kong unti-unting lumiliit ang mundo. Dati, nahahati tayo sa mga Italiano, Pranses, Espanyol,
at iba pa. Pero ngayon ay iisa na tayo. Lahat tayo ay mga tao ng kaharian. Nagbibigay ito sa akin ng malaking pananalig at lakas. Talagang nag-iwan ito sa akin ng magagandang impresyon at damdamin. Umiyak pa nga ako habang nanonood ng mga video. Masasabing nag-iwan talaga ng napakalalim na impresyon sa akin ang bawat isang patotoo. Makikita mo ang galak, kaligayahan, at tuwa sa mga mukha ng lahat ng tao roon na nagpapakitang tunay ngang gumagawa sa kanila ang banal na espiritu. Bawat kapatid ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa buhay. Binuksan nila ang kanilang puso para pag-usapan ang kanilang katiwalian at mga negatibong damdamin, ang kanilang paghihimagsik, pagsisinungaling, pagmamataas, ang pakiramdam nilang nakatataas sila dahil sa katayuan, at iba pa. At nagkamit sila ng kaunting pagkaunawa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Talagang umantig sa akin ang mga ibinahagi nila. Naunawaan ko kung paano tayo ginagawang tiwali ni Satanas sa pamamagitan ng lahat ng uri ng mga kaisipan at ideya, at kung paanong ngayon, ang mga salita ng Diyos ay naglalayong ibalik tayo sa daan ng katotohanan at buhay. Dapat nating mas ipagkatiwala ang ating puso sa Diyos. І ось, переглядаючи ці відео, Nang mapanood ko ang mga video na ito, napuno ng matinding kaligayahan at kagalakan ang puso ko. Talagang naantig ako sa bawat eksena. Sa totoo lang, nang mapanood ko ang unang episode na nagtatampok sa pagtitipon sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Roma, Italia, napaiyak ako sa sobrang pagkaantig. Kahit na hindi ko kilala ang mga taong ito, dahil sa pagmamahal na ipinapakita nila, gusto ko silang makasama. Gusto ko pa nga silang yakapin isa-isa. Nang mapanood ko ang mga video na ito, talagang napagtanto kong lumaganap na sa buong mundo ang gawain ng Diyos. Ngayon, sa bawat sulok ng mundo, pinupuri ng mga tao ang Diyos at ipinagdiriwang ang kanyang pagdating. Napakagandang makitang nagiging napakalapit sa isa't isa ng mga tao ng iba't ibang kultura at wika. Pinapatunayan ng lahat ng ito na magkakaugnay tayo sa espiritual. Amen. Sono felice di rispondere. Sa panonood ng mga ulat na ito sa Buhay Iglesia, naunawaan ko na ang maligtas ay hindi lang tungkol sa pananampalataya sa Diyos o paggawa ng ilang panlabas na serbisyo, kundi tungkol ito sa pagtulot na baguhin ng mga salita ng Diyos ang ating mga disposisyon. Nakita ko ang mga kapatid na taus-pusong hinihimay ang kanilang pagmamataas at makasariling mga intensyon. Nakatulong ito sa akin na maunawaan na ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay hindi tungkol sa pagpapanggap na mabuting tao, kundi nakasalalay ito sa pagkilala sa sarili nating katiwalian at paghahanap sa katotohanan para makamit ang tunay na pagbabago. Binuksan ng lahat ang kanilang mga puso para pag-usapan ang kanilang mga tunay na karanasan, ang pagod sa trabaho, mga problema sa pamilya, mga tuksong kinakaharap natin, mga kabiguan, at ang pasakit sa kalooban na madalas ay hindi natin masabi kahit kanino. Dito, hindi natin kailangang takasan ang realidad at hindi natin kailangang magsuot ng maskara para magmukhang mabuting tao. Sa halip, tapat nating dinadala ang buong buhay natin sa harap ng Diyos. Sama-samang naghahanap sa katotohanan para maunawaan kung paano malalampasan ang bawat pagsubok. Isa pang bagay na talagang umantig sa akin ay na kahit galing tayo sa iba't ibang lugar at may magkakaibang kultura, mayroong mahimalang koneksyon sa pagitan natin. Hindi wika o kultura ang nag-uugnay sa atin, kundi ang mga salita ng Diyos. Ang katotohanan ang liwanag na gumagabay sa bawat hakbang natin, tumutulong sa ating lutasin ang mga aktwal nating problema at sabay-sabay tayong lumago sa ating pananalig. Talagang
Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang ganda at hiwaga ng lahat ng ito. Talagang gustong-gusto ko ito. Sa magandang Oceania, ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Melbourne, Australia, Sydney, Australia, at Auckland, New Zealand ay nanood din ng mga ulat sa buhay iglesia mula sa buong mundo. Lahat sila ay talagang naantig sa mga patutoong batay sa karanasan ng mga kapatid. Wow, it's so amazing. Talagang napakaganda nito. Nakita ko na matapos tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, binago ng mga kapatid ang kanilang paraan ng paggawa sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at sa paggabay ng mga salita ng Diyos. Sa tingin ko, talagang kamangha-mangha ito. May autoridad ang mga salita ng Diyos. Binibigyang daan tayo ng mga ito na danasin ang paghatol. Binibigyang kakayahan tayong makilala ang ating sarili para unti-unting magbago ang ating mga disposisyon. Sa pamumuhay ayon sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, matatahak natin ang tamang landas sa buhay. Napagtanto ko rin na kailangan kong palaging manalangin at kapag ginagawa ang tungkulin ko, dapat mas basahin ko pa ang mga salita ng Diyos at hanapin ang kanyang mga layunin. Kahit hindi ko alam ang gagawin, dapat akong manalangin sa Diyos at maghanap mula sa Kanya. Ito ang dapat kong gawin. Patuloy akong manonood ng mas marami pang ulat sa buhay iglesia para makita kung paano isinasagawa ng mga kapatid ang mga salita ng Diyos. Dahil ang lahat ng ito ay mga totoo at praktikal na karanasan sa buhay. What it moved me most was that these Ang pinakaumantig sa akin ay na ang mga patutuong ito ay hindi lang nagsasalaysay ng mga kwento ng tagumpay. Tapat na isinasalaysay ng mga ito ang mga karanasan ng kahinaan, kabiguan, alitan, at maging ang masakit na pagkabunyag. Nang marinig ko ang pagtalakay ng mga kapatid, kung paano nabunyag ang kanilang pride at makasariling mga intensyon, pinagnilayan ko rin ang sarili ko. Madalas, may sarili akong mga intensyon kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Gusto kong makakuha ng pagkilala at mapanatili ang sarili kong imahe. At palagi kong sinusubukang iwasan ang mga responsibilidad ko. Matapos mapanood ang kanilang mga patutuong batay sa karanasan, nakatulong ang pagiging matapat nila para hindi na ako maging magpagbantay laban sa Diyos. Nabanggit ng ilang patotoo na nagsimulang magbago ang kanilang mga disposisyon sa pamamagitan ng pananalangin, pagninilay, at pagtanggap sa pagpupungos na nagbigay sa akin ng pag-asa. Kung kaya silang baguhin ng Diyos, naniniwala akong kaya niya rin akong baguhin. Nakahanap sila ng liwanag noong pinakamadilim ang kanilang mga puso at naniniwala akong kaya ko rin iyon. Sana balang araw, maging isa ring patotoo ang sarili kong mga karanasan sa buhay na nagpapalakas ng loob at nagpapatibay sa iba. Seeing these siblings go through trials, Ang makita ang mga kapatid na ito na nagbabahagi ng kanilang mga patotoong batay sa karanasan tungkol sa pagkakilala sa kanilang katiwalian sa pamamagitan ng paghatol ng mga salita ng Diyos ay talagang nakapagbibigay inspirasyon. I gained enlightenment. Napagtanto ko na naipakita ko rin ang mga katiwaliang ito sa aking tungkulin at naunawaan ko kung paano pagnilayan ang sarili ko ng mas tumpak at kung paano kilalanin ang sarili ko mula sa mga salita ng Diyos na binasa nila. Pakiramdam ko ay naging napakalaking tulong ng mga patutuong ito sa aking buhay pagpasok at mas nagpasidhi sa kagustuhan kong hangarin ang katotohanan. Sa pakikinig sa mga patotoo ng mga kapatid, nagkamit ako ng higit na pagkaunawa sa sarili ko at nakita ko rin ang unti-unting pagbabago ng sarili kong mga tiwaling disposisyon.
Pinapatunayan ito sa puso ko na ang gawaing ito ay tunay ngang ginagawa ng Diyos. At binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataong makamit ang tunay na pagsisisi at pagbabago at maligtas. Laking pasasalamat ko sa Diyos sa pagdadala niya sa akin dito. Ibaling naman natin ang mga kamera sa malawak na kontinente ng Afrika. Ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Egypt, Abuja, Nigeria, Cocody, Cote d'Ivoire, Calavi, Benin, and Komising, Cameron, Silangang, Kenya, Kampala, Uganda, Maputo, Mozambique, Luanda, Angola, at Western Cape, Timog Africa ay nanood din ng mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia mula sa buong mundo. Bawat himno, bawat sayaw, at bawat patotoong batay sa karanasan ay talagang nagbigay inspirasyon sa kanila. Naantig ako sa mga karanasan ng mga kapatid mula sa iba't ibang bansa. Ang makita silang patuloy na lumalago habang dinaranas ang paghatol ng mga salita ng Diyos ay talagang umantig sa akin. Talagang naramdaman kong napag-iiwanan na ako at nagbigay rin sa akin ng motibasyon ang mga karanasan nila para hangarin ko ang katotohanan. Dati, ang pananalig natin sa Diyos ay tungkol sa paghahangad ng mga pagpapala. Palagi nating hinihiling sa Diyos na pagpalain tayo. Pero ngayon, sa Iglesia ng Kapanahunan ng Kaharian, hinahangad ng lahat ang katotohanan at buhay at hinahanap kung paano babaguhin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Malayang ibinabahagi ng lahat ang kanilang mga pagkaunawa at nagbabahaginan ang lahat tungkol sa kanilang mga pagkaarok. Napakaaktibo nilang lahat sa mga pagtitipon at talagang masaya ang puso ko na nakakapamuhay ako sa kapanahunan ng kaharian. Nakikita ko na ang mga epektong nakamit ng makapangyarihang Diyos sa paggawa sa katawang tao ay praktikal at totoo. Kung hindi personal na nagkatawang tao ang Diyos para gawin ang kanyang gawain, walang magkakaroon ng pagkakataong makamit ang pagbabago sa disposisyon. Dahil dinala ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay, nagbibigay daan sa mga tao na tanggapin ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang tao. Lahat ng ginagawa natin habang namumuhay sa ating mga satanikong disposisyon ay makasarili. Ginagawa lang para sa pansariling pakinabang. Ang pakiramdam ko ngayon ay dapat ko pang mas hangarin ang katotohanan para malutas ang makasalanan kong kalikasan. Talagang sulit ang panonood ng mga patotoong batay sa karanasan sa mga ulat sa buhay iglesia. Nakatulong ang mga ito para makahanap ako ng maraming landas ng pagsasagawa para malutas ang aking mga tiwaling disposisyon, tulad ng kung paano maging matapat na tao at ihinto ang pagiging mapanlinlang. Kasabay nito, naunawaan ko rin na ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan ay umaakay sa mga tao sa maling landas. My thought keeps on. Dati, palagi kong sinasabing masyado akong abala sa tungkulin ko para tumuon sa aking buhay pagpasok. Nang makita ko ang mga kapatid na nakakaranas ng gawain ng Diyos at nagbabahagi ng kanilang mga patotoo, talagang nakaramdam ako ng matinding hiya. Sa pamamagitan ng paghahangad sa katotohanan, nagkamit sila ng kaunting pagkaunawa sa kanilang mga maling pananaw at sa mga dumi sa kanilang mga intensyon, at nakahanap ng mga landas ng pagsasagawa para makamit ang pagbabago sa disposisyon mula sa mga salita ng Diyos. Dahil dito, napagtanto ko na ang paghahangad sa katotohanan at pagkilala sa sarili ang tamang landas, at kailangan kong magsumikap sa direksyong ito ng buong lakas. Nalaman ko na nagbubunyag ako ng katiwalian araw-araw sa aking buhay at tungkulin. At kung hindi ko hahangarin ang katotohanan para makilala ang aking sarili, makokontrol ako ng aking mga tiwaling disposisyon at bilang resulta,
ay maghihimagsik at lalaban ako sa Diyos. Kung mangyayari iyon, hindi ba't kasusuklaman at kapopuotan ako ng Diyos? Sa huli ay matitiwalag ako. Kailangan kong tumuon sa paghahangad sa katotohanan at buhay pagpasok at gawin ang tungkulin ko sa praktikal na paraan. Ngayon, opisyal na naming ibubunyag ang 10 pinakasikat na patotoong batay sa karanasan sa ating mga manonood. Sa ika-10 pwesto, narito ang patotoong batay sa karanasan mula kay Brother Luis ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Mexico City, Mexico. Paano ako inakay ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na makalaya mula sa gapos ng kasalanan? Napagtanto kong hindi ko mahahanap sa simbahan ang mga sagot na hinahanap ko. Kaya nagsaliksik ako sa Biblia. Pero hindi ko rin mahanap doon ang mga sagot na hinahangad ng puso ko. Naaalala kong umaakyat ako noon sa rooftop ko, lumuluhod sa sahig, tumitingala sa langit, at nagdarasal sa Diyos. Panginoon, kailan ka babalik? Kailan mo kami tatanggapin? Ano ang kapalaran ko? Bakit ako ipinanganak sa ganitong napakasakit, napakalamig, at napakadilim na mundo? Pakiusap, iligtas mo ako mula sa pagdurusa ko. Pakiusap, ituro mo sa akin ang daan. Kalaunan, nagbasa pa ako ng ilang salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, walang sino mang aktibong naghahanap sa mga yapak at pagpapakita ng Diyos, at walang sino mang handang mabuhay sa pangangalaga at pagprotekta ng Diyos. Sa halip, handa silang tanggapin ang paninira ni Satanas, ng masamang dyablo, upang umangkop sa mundong ito at sa mga patakaran ng pag-iral na sinusunod ng masamang sangkatauhang ito. Sa puntong ito, ang puso at espiritu ng tao ay naging handog na inaalay ng tao kay Satanas at naging pagkain ni Satanas. Higit pa rito, ang puso at espiritu ng tao ay naging lugar na kung saan si Satanas ay naninirahan. Naging natural din na palaruan ni Satanas ito. Amén. Amen. Hermanos, después Mula sa kanyang mga salita, naunawaan ko kung bakit napakasama at napakadilim ng mundo. Dahil ito sa ginawang tiwali at pininsala ni Satanas ang sangkatauhan, dahilan para maging mas immoral tayo, namumuhay sa kasalanan. Tinanggap natin ang mga batas ng pamumuhay at mga ideyang itinanim sa atin ni Satanas. Kaya naman, nakikipagkompetensya at nanlilinlang tayo sa isa't isa, lalong nagiging mas mapanlinlang at buktot, at nawawala ng konsensya at katwiran na orihinal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. I chose this experience Pinili ko ang patutuong ito dahil nakaranas ako ng katulad na sitwasyon. Bago ako sumali sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, umikot lang ang buhay ko sa pagpapakahirap sa trabaho at paghabol sa kasikatan at pakinabang. Pero gaano man karami ang mayroon ako, palagi pa rin akong nakakaramdam ng kahungkagan sa loob ko. Palagi kong tinatanong kung mayroon pa bang ibang bagay sa buhay kaysa rito. Napakatotoo ng panloob na paghihirap na ito. At nagdulot ito sa akin ng pagkabalisa at matinding pagod. Mula sa patotoong batay sa karanasang ito, nakilala ko ang sarili kong sakim at makasariling mga tiwaling disposisyon. At nakita ko rin kung gaano kadilim at kasama ang mundong ito. Matinding kinokontrol ni Satanas ang mga tao at wala silang pagmamahal o takot sa Diyos sa kanilang puso. Nakita ko rin na ang paraan ko ng pamumuhay ay hindi nagluluwalhati sa Diyos, kundi nagluluwalhati kay Satanas. Nalaman kong kailangan kong baguhin ang sarili ko sa aking buhay.
Madalas na pagnilayan ang sarili ko, kilalalin ang aking mga tiwaling disposisyon, at patuloy na hanapin at isagawa ang katotohanan para baguhin ang mga ito. Ngayong inilalaan ko na ang buong oras ko sa paggawa ng aking tungkulin, napupuno ng kapayapaan at kagalakan ang puso ko. Kahit na nakakaramdam ako ng kaunting pagod pagkatapos ng isang abalang araw, alam kong hinahangad kong isabuhay ang isang makabuluhang buhay at hindi na ako namumuhay para sa mga paghahangad ng laman. La preghiera del fratello Luis sul terrazzo. Ang panalangin iyon ni Brother Luis sa bubong habang nakatingala sa langit, nagmamakaawa sa Diyos na ipakita sa kanya ang daan, ay talagang nakaaantig. Para bang nakahanap na siya sa wakas ng lugar kung saan niya maibubuhos ang kanyang pasakit. Isang lugar kung saan siya makakahanap ng pag-alo at kapayapaan. Quando sei stanco, Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag pagod ka na at nararamdaman mo ang kaunting kapanglawan ng mundong ito, piangere. huwag kang magulumihanan, huwag manangis. Yayakapin ng makapangyarihang Diyos, ang tagapagbantay, ang iyong pagdating anumang oras. Siya ay nagbabantay sa iyong tabi. Siya ay naghihintay na bumalik ka. Hinihintay ang araw na biglang babalik ang iyong alaala. Ang kanyang pagbabantay ay walang katumbas na anumang halaga, at ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang kanyang pagbabantay ay walang tiyak na katapusan, o marahil ito ay nagwakas na. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito. Inaantig ako ng siping ito ng mga salita ng Diyos sa tuwing binabasa ko ito. Para bang ang sangkatauhan ay nasa isang kalagayan ng espiritual na amnesia, namumuhay sa pagod araw-araw, kinakaladkad ang makalamang katawang ito, at namumuhay ng walang layunin, at ang panawagan ng makapangyarihan sa lahat ay naglalayong imulat tayo. Malinaw rin tayong sinasabihan ng salita ng Diyos na maikli na ang oras, at baka patapos na nga ito. Hindi natin dapat isipin na mayroon tayong walang katapusang oras para mamulat. Talagang pinapagnilay tayo ng mga salitang ito at tinutulungan tayong maunawaan na ang landas lang na patungo sa katotohanan ang tamang daan pauwi. Dahil sa patotoo ng brother na ito, napagtanto ko na ang lahat ng pasakit ng tao ay nagmumula kay Satanas. Si Satanas ang kumukontrol sa ating mga kuro-kuro at kaisipan. Tinutukso tayong mamuhay sa kasalanan. Lalo akong naantig sa mga sipi ng mga salita ng Diyos na binasa ng brother. Inilantad ng mga salitang iyon ang katotohanan ng ating katiwalian. Namumuhay ang mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, pero lubos na walang kamalayan dito. Hindi man lang alam kung paano sila ginagabayan at pinoprotektahan ng Diyos. Sa halip na bumaling sa Diyos at hanapin ang kanyang gawain, sinusunod ng mga tao ang lahat ng idinidikta ni Satanas. Sa ganitong paraan, ang mga tao ay naaalipin at nakokontrol ni Satanas, nagiging mapanlinlang at buktot. Tanging ang mga salita ng Diyos ang makapagmumulat sa atin, magpapahintulot sa ating makita ng malinaw ang buktot na mundong ito at magtuturo sa atin tungo sa tamang landas na umaakay sa atin tungo sa isang buhay ng pagpapasakop sa Diyos na matagal na nating nakalimutan. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapahintulot niya sa aking makita ng malinaw ang pangit na mukha ni Satanas. Nauunawaan ko na mayroon pa rin akong makasalanang kalikasan at maraming aspekto na kailangan kong paghirapang baguhin. Tunay ngang itinuro sa akin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang landas tungo sa kalayaan mula sa kasalanan at paglaya. Para malutas ang aking mga tiwaling disposisyon, kailangan kong magbasa pa ng mga salita ng Diyos dahil tanging ang kanyang mga salita
ang makakatulong sa ating makalaya mula sa gapos ng kasalanan. Ngayon, para sa ika-9 na pwesto, ang patotoong batay sa karanasan mula kay Sister Kim Yong-shim ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Seoul, Timog Korea. Isang espiritual na labanan sa loob ng pamilya. Para hindi ako makadalo sa mga pagtitipon sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, sinubaybayan niya ang bawat kilos ko. Sa sandaling tumingin ako sa aking telepono, itatanong niya agad kung sino ang nagpadala ng mensahe. Sinusundan niya ako kahit saan, na parang anino. Ayaw saktan ni Kim Yong-shim ang kanyang ina, pero mas lalong ayaw niyang ipagkanulo ang Diyos. Nakaramdam siya ng matinding panghihina at paulit-ulit lang na dumaing sa Diyos. Hinihiling na palakasin ang kanyang pananalig. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa mga tao, sa panlabas, ay mukhang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panggugulo ng tao. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at hinihingi nito sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo para sa Diyos. Ang pagkaunawa rito ay nagbigay sa akin ng kaunting pagkilatis sa mga pakana ni Satanas. Naging determinado akong sundin ang halimbawa ni Job at pagtagumpayan si Satanas sa espiritual na labanang ito. Gaano man ako subukang pigilan ng aking ina at kapatid, hindi ko itatatwa o ipagkakanulo ang Diyos. And I feel that Napagdaanan ko rin ang marami sa mga naranasan niya. Sinusubukan ng mga di nananampalataya kong kapamilya ang lahat ng posibleng paraan para pigilan akong manampalataya sa Diyos. Alam kong kailangan kong mapagtagumpayan ang sitwasyong ito. Ang sipi ng mga salita ng Diyos na ibinahagi niya ang pinakaumantig sa akin. Kahit nasa panlabas, ay tila kami ng asawa ko ang nag-uugnayan. Sa likod ng mga pangyayari, isa talaga itong espiritual na labanan at isa ring pagsubok para sa akin. Anuman ang uri ng pag-uusig na maranasan ko sa bahay, kailangan kong manalo sa labanang ito at manindigan sa aking patotoo para sa Diyos. Hindi ko pwedeng hayaang maapektuhan ng asawa ko ang pananalig ko sa Diyos o kung paano ko ginagawa ang aking tungkulin. Patuloy akong mananalangin at kakain at iinom ng mga salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng hayaang maapektuhan niya ang relasyon ko sa Diyos. And you know what is most Ang pinakaumantig sa akin tungkol sa karanasan niya ay nang basahin niya ang mga salita ng Diyos na kaya niyang pagnilayan at kilalanin ang sarili niyang katiwalian at naunawaan niya kung ano ang layunin ng Diyos sa kapaligirang kinakaharap niya. Na kaya niyang manindigan sa kanyang patotoo para sa Diyos. May isang sipi ng salita ng Diyos na talagang umantig sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa pagitan ng nagkakasundong pamilya at ng watak-watak na pamilya, pinili ninyo ang nauna at ginawa ninyo iyon ng walang pag-aatubili. Sa pagitan ng kayamanan at ng tungkulin, muli ninyong pinili ang nauna at ayaw pa nga ninyong bumalik sa pampang. Sa pagitan ng luho at ng kahirapan, pinili ninyo ang nauna. Sa pagpili sa pagitan ng alinman sa inyong mga anak, misis at mister o ako, pinili ninyo ang nauna. At sa pagitan ng mga kuro-kuro at ng katotohanan, pinili pa rin ninyo ang nauna. Kung papipiliin kayong muli, ano kaya ang magiging saloobin ninyo? Ang nauna pa rin kaya? Susuklian pa rin ba ninyo ako ng pagkabigo at masakit na kalungkutan? Dahil sa siping ito,
napaisip ako tungkol sa mga kapaligirang isinaayos ng Diyos para sa akin, lalo na kapag sangkot ang pamilya at kailangan kong gumawa ng desisyon. Maraming beses na nabigo akong palugurin ang Diyos. Pinipili ang pamilya ko at palaging gustong pasayahin sila. Sa pamamagitan ng siping ito ng mga salita ng Diyos, malinaw kong nakita ang sarili kong pagkamakasarili. Nakita kong hindi ako tapat sa Diyos. Tapat ako sa pamilya ko. Nang marinig ko ang patotoong batay sa karanasang ito, nagpasya akong isagawa ang katotohanan, matutuhan kung paano kumilati sa pagitan ng mga positibo at negatibong bagay, at manindigan sa aking patotoo para sa Diyos kapag dumarating sa akin ang mga bagay-bagay. Car j'ai moi-même expérimenté. Nakaranas din ako minsan ng isang espiritual na labanan. Nagsabuatan ang asawa at anak kong babae para hadlangan ako at pigilan akong magpatuloy sa pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Nanalangin ako sa Diyos at humingi ng tulong mula sa iglesia. Ang sipi ng mga salita ng Diyos na ibinahagi sa akin ng mga kapatid ay nagdulot sa akin ng labis na pag-alo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pagkikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod nito ay isang labanan. Naunawaan ko ang isang mahalagang katotohanan. Sa tuwing lumalapit at sumusunod tayo sa Diyos, nasa likuran lang natin si Satanas. Sinusubukan tayong ilihis mula sa tunay na daan. Kung maligamgam tayo sa ating pananalig sa Diyos, baka madapa tayo at mawalan ng pagkakataong maligtas. Katulad ng sister na ito, nanindigan ako at ang paggawa ng tamang desisyon ay nagpasaya sa akin. Nasa ikawalong pwesto ang patotoong batay sa karanasan mula kay Brother Christian ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Madrid, Espanya. Paano ako nakaahon sa sakit ng pagtataksil ng asawa ko? Gusto ko pa ngang patawarin ang kanyang pagtataksil para lang sa mga anak namin at dahil ayaw kong masira ang aming pamilya. Mula noon, hindi na ako makapamuhay ng payapa. Namuhay ako sa pagkabalisa at pag-aalala sa buong araw. Puno ng pasakit ang puso ko at wala akong mahanap na ginhawa kahit saan. Malinaw kong naaalala na sinabi ko kay Jesucristo, kailangan ko ng tulong. Hindi ko alam kung paano ako makakaahon dito. Sobra akong nag-iisa at pakiramdam ko, hindi ko na kayang mabuhay pa. Sinimulan kong basahin ang mga salita ng Diyos ng taimtim at ang mga salita ng Diyos ang nagbigay liwanag sa akin. Winawasak ni Satanas ang iyong isip. Inaalisan ka ng kakayahang tumutol na nangangahulugan na ang iyong puso ay dahan-dahang bumabaling kay Satanas nang hindi mo sinasadya. Ikinikintal nito ang mga bagay na ito sa iyo araw-araw at ginagamit ang mga ideya at mga kulturang ito upang impluwensyahan at linangin ka araw-araw. Unti-unting sinisira ang kalooban mo upang huwag mo nang gustuhing maging isang mabuting tao, upang huwag mo nang naising manindigan para sa tinatawag mong katarungan. Naunawaan ko ang ugat ng problema. Lahat ng iyon ay idinulot ng pagtitiwali ni Satanas. Mula noon, habang patuloy akong nakikinig sa mas marami pang salita ng Diyos, naramdaman kong tila may puwersa ng buhay na muling nagising sa puso ko. Pakiramdam ko ay buhay na buhay akong muli. Especially Christian. Talagang umantig sa akin ang karanasan ni Christian. Ginabayan siya ng mga salita ng Diyos para makilatis ang mga pakana ni Satanas. Hindi siya nanatiling nakakulong sa pasakit at hinanakit, kundi naunawaan niya na ang dati niyang asawa ay biktima rin na matinding nagawang tiwali ni Satanas. Sa huli, pinili ng brother na magpatawad.
And Talagang naramdaman kong ang mga salita ng Diyos ay makakatulong sa atin na makalaya mula sa mga bitag ni Satanas. Nagpapahintulot sa ating mamuhay ng matapat at mapayapa sa harap ng Diyos. Mula sa kanyang karanasan, makikita natin na kayang baguhin ng mga salita ng Diyos ang mga perspektiba ng mga tao at palayain sila mula sa mga bitag ni Satanas. Tunay na ipinapakita ng patutuong ito ang dakilang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Kayang baguhin ng mga ito ang mga tao at tulungan tayong tahakin ang tamang landas. Naramdaman ko rin minsan na pinagtaksilan ako ng aking pamilya at nagkimkim ako ng matinding hinanakit at maging ng pagkamuhi sa kanila. Araw-araw akong nanalangin sa Diyos. Nagmamakaawang tulungan niya akong makalaya sa panloob na pagdurusang ito. Nang tanggapin ko lang ang gawain ng makapangyarihang Diyos at mabasa ang ilan sa mga katotohanang ipinahayag niya, saka ko naunawaan na ang pagdurusa sa pamilya at ang iba't ibang uri ng sakit na tinitiis ng sangkatauhan ay nagmumula lahat sa matinding paggawang tiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Nagdala sa akin ng liwanag ang makapangyarihang Diyos at sinagot ang maraming tanong na nagpadilim minsan sa puso ko. Kahit na dati akong taimtim na nananalangin sa Diyos, noong nananampalataya ako sa Panginoon, hindi ko naunawaan kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang ating mga isip at puso o kung paano nahuhulog sa kasalanan ang mga tao. Sa pamamagitan lang ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ko na unawaan ang lahat ng ito. Ang katotohanan lang ang makakapagbago sa matinding sakit na ito. Nang mapanood ko ang patutuo ng brother, ipinaalala nito sa akin ang sarili ko at ang pagtataksil ng asawa ko. Noong panahong iyon, desperado akong panatilihing buo ang pamilya ko at pinatawad ko pa nga siya. Pero nangyari ulit ang parehong bagay at wala akong nagawa kundi iwan siya. Ngayon, sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nauunawaan ko kung paano ginagawang lubos na masama ni Satanas ang mga tao. Sinisira ang kanilang katwiran at inaatake ang kanilang konsensya. Lahat ng pagdurusa ng tao ay idinudulot ng mga pakana ni Satanas. Kailangan nating sangkapan ang ating sarili ng mas maraming katotohanan para makilatis natin ang mga pakana ni Satanas kapag tinutukso at inaatake tayo nito. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Sa pag-unawa lang sa katotohanan tayo makakalaya mula sa pang-aalipin ni Satanas. Sa ikapitong pwesto, narito ang patotoong batay sa karanasan mula kay Sister Adriana ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Itaquera, Sao Paulo, Brazil. Ang nakamit ko nang magkasakit ng malubha ang nanay ko. Noong 2023, kinailangang sumailalim sa open heart surgery ang ina ni Adriana. Habang nakaospital ang kanyang ina, si Adriana ay balisa at hindi mapakali. Pagkatapos, ay nagsimula akong tumawag sa Diyos at manalangin sa Kanya. Wala akong anuman. Ang nanay ko ay bigay sa akin ng Diyos. Kung gusto siyang bawiin ng Diyos ngayon, siya nawa. Dahil walang anumang sa atin. Maging ang ating mga anak, mga apo, o mga magulang, lahat ay pag-aari ng Diyos. Kinaumagahan, pagising ko, nakaramdam ako ng matinding kapayapaan sa aking puso na para bang walang nangyari. Hindi na ako natatakot o nag-aalala. Mayroon akong kapayapaan sa aking kalooban. Inalo ng Diyos ang aking puso. Sa pagsubok na iyon ko naunawaan, sinusubok ng Diyos ang aking pananalig at ang aking puso. It made me reflect. Dahil sa patutuong ito, napagnilayan ko ang aking sarili.
Bandang Disyembre 2023, isinugod sa ospital ang tatay ko at nalaman ng mga doktor na pumalya na ang kanyang mga bato. Natatandaan kong pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Patuloy akong nanalangin. Hinihiling sa Diyos na gamutin siya para gumaling siya. Pero hindi ko talaga tinanggap ang mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos noong panahong iyon. Talagang umantig sa akin ang panalangin ng sister. Sa panalangin niya, sinabi niyang kung kukunin ng Diyos ang nanay niya, hahayaan niyang mangyari ang kalooban ng Diyos. Ilang salita lang iyon, pero makapangyarihan ang bawat isa. Nagpapakitang tunay siyang mapagpasakop. Binuod ng panalangin ng sister ang landas ng pagsasagawa sa iilang salita lang. Anumang sitwasyon ang ipamatnugot ng Diyos, dapat tayong magpasakop dahil tayo ay mga nilikha. Ipinakita sa akin ng patotoong batay sa karanasang ito kung gaano ako naging mapaghimagsik at makasarili. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Hindi lang ako tumangging tanggapin ang mga layunin at pamamatnugot ng Diyos. Sinubukan ko ring ipilit ang sarili kong kagustuhan sa Diyos. Wybrałam to doświadczenie, dlatego że Pinili ko ang karanasang ito dahil sa wakas ay nakatulong ito sa akin na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng ibigay ang puso mo sa Diyos. Hindi ito isang uri ng doktrina, ito ay pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin nito ay hindi labis-labis na paghingi sa Diyos, kundi lubos na pagtitiwala sa Kanya, pagpapasailalim sa Kanyang mga pamamatnugot, at paniniwalang anuman ang gawin niya ay tiyak na tama. Katulad lang ni Sister Adriana, hindi siya nagmakaawa sa Diyos na pagalingin ang nanay niya. Hinanap niya ang layunin ng Diyos at nakaya niyang dalihin ang kanyang puso sa ganap na pagpapasakop. Ano man ang mangyari, mabuhay man o mamatay ang nanay niya, nakaya niyang tumanggap at magpasakop dito. Kaya inalo ng Diyos ang puso niya. Talagang kamangha-mangha ito. Napagtanto ko na dati, hindi ako lubos na nakapagpasakop sa kalooban ng Diyos. Mayroon akong sariling mga hinihingi at gusto kong masunod ang gusto ko. Pero ngayon, nauunawaan ko na dapat kong ibigay ng buo ang puso ko sa Diyos, magpasailalim sa Kanyang mga pamamatnugot, at maghintay sa kung ano ang gagawin niya sa halip na hilingin sa Kanyang kumilos. Dapat ay mayroon akong simpleng pagtitiwala sa Diyos, manalangin sa Kanya, hanapin ang katotohanan, at hanapin ang Kanyang mga layunin. Saka ko lang tunay na mararamdaman ang ganitong uri ng kalayaan. Ang pinakaumantig sa akin ay na sa harap ng paghihirap, natutuhan ng sister na tunay na umasa sa Diyos, ipagkatiwala ang lahat sa Kanya, at kilalanin ang Kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Naunawaan kong wala tayong pag-aari, nasa kamay ng Diyos ang lahat, at ang paghihirap ay isang pagsubok sa ating pananalig. Pinili ko ang karanasang ito dahil totoong-totoo ito sa akin. Nakita ko ang sarili ko rito, ang aking mga paghihirap at mga kahinaan. Naunawaan ko rin kung ano ang tunay na pagtitiwala. Hindi lang ito puro salita, kundi pagbibigay ng puso mo sa Diyos sa gitna ng iyong pasakit at pag-aaral na hanapin ang Kanyang mga layunin. Madalas kong ginagawa ang mga bagay-bagay sa sarili kong paraan at nag-aalala sa mga anak ko na para bang nakadepende sa akin ang lahat. Pero sa totoo lang, ay nasa kamay ng Diyos ang kanilang mga buhay. Naunawaan ko na dapat kong baguhin ang ganitong paraan ng pag-iisip at matutuhang tunay na magtiwala sa Diyos. Magsusumikap akong isagawa ang katotohanan sa aking pang-araw-araw na buhay para mapanatiling dalisay ang puso ko at mas mapalapit sa Diyos. Nasa ika-6 na pwesto ang patotoong batay sa karanasan mula kay Brother Ian
ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Toronto, Canada. Maiwawak simulang ang gapos ng kasikatan at pakinabang sa pamamagitan ng pagtanggap sa paghatol ng mga salita ng Diyos. Kaya naisip ko, bakit hindi niya ako pinasali sa pag-host? Batay sa mga nakaraang pagtitipon na ako ang nag-host, at sa mga naibahagi ko sa mga pagtitipong iyon, akala ko mahusay palagi ang ginagawa ko. Hindi ba iyon nakikita ng leader? Hindi ba niya napagtanto na may maibabahagi akong liwanag? Nang hindi ko namamalayan, nasadlak ako sa kadiliman. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Wala nang ibang ipinapaisip sa kanila, kundi ang dalawang bagay na ito at idinudulot sa kanila na makibaka para sa kasikatan at pakinabang, magdusa ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, magtiis ng kahihiyan, at magbuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, magsakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gumawa ng bawat paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Nakita ko na sa lahat ng ginawa ko, may motibo akong mamukod-tangi na makuha ang paghanga ng iba at ipakita sa kanila na isa akong tao na naiiba. Sa totoo lang, mga gapos ito ni Satanas. Dapat akong matutong magrekomenda ng iba at bigyan ang iba ng pagkakataong mamukod-tangi. Habang patuloy akong nagsasagawa ng ganito, paunti ng paunti ang pagkalimita sa akin ng tiwaling disposisyong ito ng paghahangad ng reputasyon at katayuan, lalong nagliwanag ang pakiramdam ko sa puso ko at lalo kong naramdaman na talagang makakalaya tayo mula sa gapos ni Satanas. Talagang nakaka-relate ako sa karanasan ni Brother Ian. Tulad niya, palagi akong kinokontrol ng katayuan. Kapag nakikita ko ang ibang mga kapatid na pinahahalagahan dahil nagagawa nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, naiisip ko, mas magaling sila kaysa sa akin. Bakit hindi ako umuusad? Bakit ang bagal kong matuto? Kahit hindi ko ipinakita ang kagustuhan kong mamukod-tangi, sa puso ko, gusto kong mapansin ako ng lahat. Nakita ko na naghahanga din ako ng reputasyon at katayuan. Sinasabi ng mga salita ng Diyos na ang mga pagpapamalas na ito ng paghahangad ng reputasyon at katayuan ay nagmumula kay Satanas. Kaya hindi ko dapat hangarin ang reputasyon at katayuan. Dahil bawat isa sa atin ay may iba't ibang kalakasan, kailangan ko ring isagawa ang mga salita ng Diyos at hayaan ang iba na makibahagi kapag ginagawa ang aking tungkulin tulad ng ginawa ni Brother Ian. Tinanggap niya ang pakikibahagi ng iba at dumalo rin siya sa mga pagtitipon. Plano ko ring magsagawa sa ganitong paraan. Dan saya teringat, naalala ko ang sarili ko sa karanasan ng brother. Minsan, hindi ako napili para mag-host ng isang pagtitipon at naisip ko, bakit hindi ako napili? Hindi ba't kasing galing naman nila ako? Nagsimulang mangibabaw ang selo sa puso ko at napagtanto kong naghahangad ako ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Gusto kong hangaan at sangayunan ng iba sa halip na kumilos para sa aking tungkulin at paglingkuran ang Diyos. Matapos marinig ang karanasan ni Brother Ian, mas napagtanto ko na talagang matindi na akong nagawang tiwali ni Satanas. Sabi ng makapangyarihang Diyos, una,
Dapat mong makilatis ang katunayan na ginagamit ni Satanas ang kasikatan, pakinabang at katayuan para ilihis ang mga tao, para gawing tiwali sila, para lubhang pinsalain sila, at para kontrolin sila na nagiging dahilan para sila ay maging masama at mahulog sa kasalanan. Ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan ay magdadala sa mga tao sa landas ng paglaban sa Diyos. Dagdag pa rito, kung gusto ng mga taong makalaya mula sa gapos ng kasikatan, pakinabang at katayuan, dapat nilang tanggapin ang katotohanan at makilatis ang diwa ng paghahangad sa mga bagay na ito. Saka lamang nila magagawang talikuran at bitiwan ang mga iyon. Mula sa mga salita ng Diyos, nakilala ko na malalim nang nakaugat sa akin ang paghahangad ng katayuan, kasikatan at pakinabang. Nagmumula ito sa sataniko kong kalikasan at kinasusuklaman ng Diyos ang kalikasang ito. Ngayon, natututuhan ko na kung paano gawin ang tungkulin ng isang nilikha. Hindi para magpasikat para sang-ayunan at hangaan ako ng iba, kundi para gampanan ang tungkulin ko. Laking pasasalamat ko at nakakaramdam ako ng kagalakan sa paghatol ng salita ng Diyos. Ngayon, kapag may pagkakataon akong mag-host ng isang malaking pagtitipon, natutuhan ko nang ibigay ang pagkakataon sa ibang mga kapatid para masanay rin sila ng mas mabuti. Isa pa, hindi ako napili dahil mas magaling ako sa kanila. Pagtataas ito ng Diyos sa akin. Talagang nakaka-relate ako sa karanasang ibinahagi ni Brother Ian. Marami akong ginagawang tungkulin sa iglesia, tulad ng pagbabahagi ng mga patotoo, pagdidilig, pag-film ng mga video ng patotoo, pagbigkas, pag-host, at pagsasayaw. Pamilyar na pamilyar ako sa mga kapatid at pakiramdam ko ay lalo akong nakikilala. Kalaunan, habang sabay-sabay naming pinag-aaralan ang isang sayaw, sinabi ng mga kapatid na mabilis matuto si Sister Batsitsig. Naisip ko, 2 araw akong nahuli sa kanya. Pero natutuhan ko rin ang lahat ng hakbang sa sayaw at naging dalubhasa ako sa mga ito. Bakit walang pumupuri sa akin? Nakaramdam ako ng pagkaagrabyado at pagkadismaya at nawalan ako ng gana. Nang pagnilayan ko ang kalagayan ko habang ginagawa ang aking tungkulin, napagtanto kong nakikipagkompetensya ako sa iba. Lahat ng ito ay para sa kasikatan, pakinabang at katayuan at para bigyang lugod ang sarili kong banidad. Nakita kong hindi ako gumagawa ng mga bagay-bagay para palugurin ang Diyos, ni hindi ko ginagawa ang tungkulin ko ayon sa mga layunin ng Diyos. Nang mapanood ko ang mga patotoong batay sa karanasan ng mga kapatid, at makita kung paano nila nakilala ang kanilang mga tiwaling disposisyon, at unti-unting tinahak ang landas ng pagbabago sa disposisyon, naramdaman kong may pag-asa rin para sa akin. Kailangan ko ring mas hangarin ang katotohanan, bitiwan ang paghahangad ko sa reputasyon at katayuan, at ang mga personal kong pagnanais, anuman ang mangyari. Mas tumuon sa kung paano po protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, at gawin ang aking tungkulin para sa Diyos ng may sinsero at matapat na puso. Okay mga manonood, sa susunod nating episode, ipagpapatuloy natin ang ating ulat tungkol sa mga kaisipan at nakamit ng mga Kristiyano sa mga Amerika at sa Asya matapos mapanood ang mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia at ibubunyag natin ang top 5 na mga patotoong batay sa karanasan. Manatiling nakatutok sa ang bagong kapanahunan. Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli.
Este foarte frumoasă viața bisericească. És ezért jók ezek a tapasztalatok, mert az élet felé visznek, az igazi élet felé. Estes testemunhos comoveram muito e eu consegui identificar-me com algumas situações do qual os irmãos passaram. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic. Amin.